Si Maki ay isang tal-unang mukhang aso na walang kaibigan o kasintahan dahil binabaliwala niya ang lahat para maglaro ng video games. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang hindi niya sinasadyang makasalubong ang popular na babae at nagsimula silang magkaroon ng lihim na date sa bahay hanggang sa sila'y nahulog ang loob sa isa't isa. Nagsimula ang lahat sa unang araw ng klase ng tahimik na umupo si Maki dahil siya ay isang anti-social na mapag-isa na ayaw ng anumang atensyon. Gayunpaman, nagkatotoo ang pinakamasahol niyang takot nang tawagin siya ng guro para magpakilala, na nagpang-inig sa kanya na parang dahon. Tinanong ng guro ang kanyang mga libangan, kaya ibinihayag niya na nilalagi niya ang kanyang mga weekend nang mag-isa sa paglalaro ng video games at panunood ng mga pelikula tungkol sa peteng, ngunit ito ay nagiging. Lahat ay nakikita siyang kakaiba at parang tal-unan, maliban sa isang mata-ray na babaeng kulay lila ang buhok na nagngangalang Umi. Pagkatapos niyang umupo, tinawag ng guro ang isang napakagandang mata-ray na babae na nagngangalang Amami para magpakilala, at habang ginagawa niya yun, lahat ng nasa klase ay namangha dahil kasing interesante siya ng kanyang kagandahan. Nang matapos siya sa pagpapakilala, sinimulan niyang pilitin ang kanyang matalik na kaibigan, si MMI, na magbigay ng kanyang pagpapakilala, at pinili rin ng guro si MMI, kaya sa wakas ay tumayo na siya. Nagpakilala siya bilang matagal ng kaibigan ni Amami habang nagpaparinig sa blonde na tila walang muwang, at habang nagbabangayan sila, lahat ng lalaki sa klase. Nagtsismisan tungkol sa kanilang mga plano na labis na humanga at sumuporta sa mga sikat na taong kinagigiliwan nila, ngunit hindi ito pinansin ni Maki dahil alam niyang hindi sila para sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, iniiwasan si Maki ng kanyang mga kaklase dahil ipinakita ng kanyang intro na siya ay isang taong walang halaga at hindi kaaya-aya sa pakikisalamuha, kaya mag-isa siyang lumipas ng oras sa eskwela at naglalaro ng video game sa bahay. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakakaabala sa kanya dahil kahit palihim siyang nangangarap na magkaroon ng mga kaibigan, napakatagal na niya nag-iisa kaya natuto na siyang mabuhay ng walang ibang tao sa paligid niya. Isang araw sa klase, palihim na nakinig si Maki habang ipinapakita ni Umi kay Amami ang isang pelikula na balak niyang panuorin. Pero nagrereklamo si Amami na mukha itong nakakainip. Gayunpaman, pagkaalis nila sa klase, napagtanto ni Maki na hindi niya pala nakikita na kakaiba ang panlasa ni Umi sa pelikula. Pagkatapos ng klase, pumunta si Maki sa tindahan para bumili ng may diskwentong bersyon ng The Last of Us. Ngunit bigla niyang nakasalubong si Umi, na masayang bumati sa kanya. Nagulat si Maki na nandoon siya dahil narinig niya itong malinaw na nagsasaad ng kanyang mga plano kaninang umaga, ngunit pabiro niya itong tinawag na bad boy dahil sa pakikinig. Gayunpaman, binigyan siya ni Umi ng matinding pagkagulat sa pagbubunyag na ang tunay niyang plano para sa araw na yun ay kausapin siya, ngunit nalito siya. Kaya ipinakita niya rito ang isang liham na isinulat niya noong unang araw ng klase, na nagsasabing gusto niyang makipagkaibigan dito dahil sila ay magkatugmang kaluluwa na mahilig sa mga laro at pelikula. Pagkatapos, hiniling niya rito na bigyan siya ng rekomendasyon para sa isang thriller na pelikula, at pagkatapos niyang gawin yon, nag-ukol sila ng ilang minuto sa pagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga paboritong pelikula tungkol sa peteng. Ilang araw pagkaraan, naging matalik na magkaibigan silang dalawa, ngunit itinago nila ito sa lahat. Kaya nagpadala si Umi ng text kay Maki sa pasilyo ng eskwelahan, na nagtatanong kung pwede silang magkita sa bahay nito mamaya. Pagkatapos ng klase, sabay silang dumating sa bahay ni Maki, at habang tinatawag ni Maki ang order ng Wingstop na ginawa niya para sa kanila, sinabi ni Umi ito ng perpekto. Sabay sa kanya, na nagpapaunawa sa kanila na pareho rin sila ng panlasa sa pagkain. Habang kinakain nila ang pagkain, hinamon ni Maki si Umi sa isang round ng Call of Duty, at may kumpiyansa siyang sinabi na ipapahiya niya ito sa laro. Ngunit sa huli ay talo siya ng napakalala, kaya nainis siya at humiling na maglaro ulit. Matapos magpalipas ng ilang oras sa paglalaro ng magkasama, sinabi ni Umi na oras na para umalis siya, kaya nagsimula silang maglinis ng magkasama, ngunit biglang natigilan si Maki habang pinapanood siya at sinabi niyang hindi niya maintindihan kung paano nito napapanatili ang kanyang katawan na hugis hourglass sa kabila ng pagiging mahilig sa pagkain tulad niya. Ipinaliwanag ni Umi na mas mahirap siyang mag-ehersisyo sa gym kaysa kay Ashton Hall. At sinimulan siyang tuksuhin dahil sa dami ng taba sa tiyan. Sa kanyang pag-alis, iminungkahi ni Umi na lumabas sila ni Maki sa susunod na weekend dahil gusto niya itong turuan kung paano magsaya sa labas. Ngunit kinakabahan si Maki tungkol dito dahil kahit na sikreto ang kanilang pagkakaibigan,
pakiramdam niya ay masyado siyang kaawa-awa para makasama ang isa sa pinakamagandang babae sa klase. Gayunpaman, tiniyak niya rito na sisiguraduhin niyang hindi sila matutuklasan kahit makasalubong pa nila ang sinuman sa kanilang mga kaklase, at pinayuhan niya itong lubos na sulitin ang karanasan. Sa hapunan noong gabing yun, sinabi ni Maki sa kanyang nanay na makikipagkita siya sa isang kaibigan sa susunod na weekend, at ito ay labis na nagpasaya rito kaya nagdiwang siya sa pamamagitan ng mga sayaw ng Fortnite at inabot siya ng sapat na pera para makabili ng iPhone 17 para sa date. Kinabukasan, si Maki ay kakain na sana ng tanghalian sa kanyang sikretong lugar, ngunit narinig niya ang isang nagbibigay ng matamis na salita sa isang babae, kaya tumakbo siya palayo para bigyan sila ng pribasya. Gayunpaman, nabangga niya si Ama May at isa pa nilang kaklaseng si Nina, na nagsiwalat na ang babaeng pinagtatapatan ng pag-ibig ay si Umi. Dahil dito, nagka-interes siya, kaya sumama siya sa kanila sa pakikinig ng palihim, at sabay silang nanood habang tinatanong ng lalaki si Umi kung pwede ba siyang maging nobya nito. Ang tatlong nakikinig ng palihim ay nagpigil ng hininga sa pag-aabang, ngunit diretsahang tinanggihan ni Umi ang lalaki at ipinaliwanag na hindi siya interesado sa pakikipag-date kaninuman sa ngayon. Hindi ito ikinagulat ni Nina at Ama May dahil alam nilang halos imposible nang mapasagot si Umi ng oo, at nagtsismisan sila kung paano mas walang karisma ang lalaki kaysa sa isang Wallace. Upang linawin ang mga bagay, ipinaliwanag ni Ama May na inaya na siya noon ng lalaki, at sinabi niyo na medyo nakakaloka ito ngunit tinanong siya kung bakit siya nakikinig sa usapan, kaya ipinaliwanag niyang matalik niyang kaibigan si Umi. Samantala, nagsimulang lumakad palayo si Umi, ngunit hindi nakuha ng lalaki ang pahiwatig at humingi na maging kaibigan na may benepisyo, ngunit mas malamig niya itong tinanggihan sa pagkakataong ito. Nang makita ito, umalis si Nina sa pinagtataguan dahil tapos na ang drama ng telenovela, ngunit humingi ng tawad si Ama May kay Maki sa pagkaladkad sa kanya sa kanilang pambabaeng kalokohan at, nakakagulat, ibinigay sa kanya ang kanyang lubos na nalito si Maki, ngunit sa halip na magpaliwanag, hiniling niya kay Maki na tawagan siya at itago ang kanilang pagkakaibigan bilang lihim bago tumakbo palayo. Nang gabing yun, nagpapahinga si Maki kasama si Umi sa kanyang bahay, at ikinwento niya sa kanya kung paano niya narinig ang eksena ng pag-amin ng pag-ibig ni Umi kanina, ngunit hindi siya nagalit dahil pakiramdam niya ay mas makakatulong ito sa kanilang pagkakaibigan. Nang tanungin niya kung sikat si Umi, sinabi niyang hindi siya kasing sikat ni Ama May at tinanong kung nagseselos si Maki, ngunit ipinaliwanag niya na tila isang paakit dahil ang pagiging popular ay nangangahulugan na lahat ng mga nasa paligid ay lalapit sa kanya upang makipagkaibigan, at kailangan niyang tanggihan ang mga hindi niya gusto. Inamin niyang nakakalungkot ang pagiging mag-isa, ngunit sinabi niyang mas mabuti ito kaysa harapin ang bigat ng pagiging popular, at kahit naiintindihan ni Umi ang kanyang pinanggagalingan, tinukso niya ito sa pagiging mapag-isip. Gayunpaman, sinabi niyang iyon ang gusto niya sa kanya, at nang nagsisimula palang mag-asa si Bro, nilinaw niyang gusto lang niya ito bilang kaibigan, kaya't ginantihan niya ito ng parehong sinabi, at ang dalawa ay nagbiruan hanggang sa napagdesisyonan nilang ayusin ang mga bagay sa isang laban ng Street Fighter. Kasunod nito, ang linggo ay lumipas ng payapa gaya ng dati, at kalaunan dumating ang araw ng date ni Umi at Maki. Sa klase, tinanong ni Nina si Umi kung may sikreto itong nobyo dahil hindi na ito gaanong nakakasama niya at ni Ama May. At sinubukan siyang ipagtanggol ni Ama May ngunit nagsimula ring maging balisa, kaya mapaglarong hinampes ni Umi ang ulo nito at sinabihan si Nina na tumigil na. Pagkatapos ng klase, nasa napagkasundoan nilang lugar si Maki, isang nakatingin sa salamin dahil pakiramdam niya'y mukhang masyadong mura ang suot niyang teming, ngunit biglang dumating si Umi at tinukso siya dahil sa pagsusuot ng lahat itim, kaya ipinaliwanag niya na pinapalamig siya nito. Nagpasya siyang palampasin na lang ito sa araw na yon, at pinayuhan siyang isipin ang mga kombinasyon ng kulay sa susunod, dahil ang kanyang kasuotan ay agaw pansin, ngunit nagulat siya na magkakaroon pa ng susunod na pagkakataon. Habang magkasama silang naglalakad, tinanong ni Maki si Umi kung bakit ito maagang dumating para sa kanilang date, at ito ang dahilan kung bakit siya nalito, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang paghintayin siya ng matagal dahil alam niyang mas maaga itong darating. Di nagtagal, nakarating sila sa isang tindahan, at itinuro ni Umi na marami itong mga pambabaeng gamit, kaya nagsimulang pagsisihan ni Maki ang pagdala sa kanya doon, ngunit sinabi nitong siya ay masaya na makapag-e-explore ng bagong uri ng lugar dahil hindi siya kailanman dinala ni Ama May at ng iba pa niyang kaibigan sa mga ganoong lugar.
Habang sumasagot si Maki, pinigilan niya ito at hiniling na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan dahil matagal na silang magkaibigan. Ngunit nang hilingin itong gawin din niya yon, sinabi nitong hindi pa sila ganoon kalapit, kaya tinawag niya itong bobo. Hindi nagtagal, kumakain silang dalawa ng king-size na burger sa pinakamalapit na sangay ng McDonald's, at tinanong ni Maki si Umi tungkol sa isang pelikulang napanood niya kamakailan, kaya isinalaysay niya ang isang low-budget na pelikulang Bleach kung saan si Ichigo ay isang paeteng. Nagpakita si Maki ng interes sa pelikula, kaya nagpasya siyang panuorin nila ito sa susunod na linggo, at pumayag siya. Gayunpaman, tinanong niya kung kailangan ba niyang magplano kasama niya bawat linggo, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Amame at sa iba pa dahil kasama niya sila tuwing Biyernes. Biglang, may ilang estudyanteng nakakilala kay Umi at nagsimulang magtsismisan kung gaano siya kasikat dahil sa pagtanggi sa pinakapinag-uusap ang lalaki sa eskwelahan. Kaya biglang umarte si Umi na si Maki ang boyfriend niya, na ikinagulat nila. Hindi maintindihan ng dalawang brain cell ni Maki ang nangyayari, kaya sinipa niya ito sa binti, pinapakain siya ng isang fry, na nakakumbinsi sa mga inggit era na boyfriend niya ito. Gayunpaman, nagsimula ang mga babae, inaasar-asar siya, at tumayo si Umi para ipagtanggol siya, pero sinabihan siya ni Maki na kumalma dahil ang mahalaga lang sa kanya ay ang iniisip ni Umi tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, ilang oras silang nagsaya habang naglalaro ng arcade games ng magkasama, at ng oras na para umalis, sinabihan ni Umi si Maki na maghintay sa kanya sa isang bangko habang papunta siya sa ladies' room. Pagkaalis niya, biglang dumating si Amame kasama ang kanyang grupo ng kaibigan, ngunit tinawagan ni Maki si Umi para marinig niya ang kanilang usapan. Gayunpaman, inanyayahan ni Amame si Maki na sumama sa kanyang grupo para magsaya. Pero ipinaliwanag ni Maki na hindi siya makakasama dahil pakiramdam niya ay masisira niya ang kanilang vibe at may plano na siyang makasama ang iba. Di nagtagal, nasa tren sina Umi at Maki nang magkasama, at ikinwento niya kung bakit niya ito sinundan dahil gusto niya ng kaibigan na makakausap niya tungkol sa kanyang mga libangan. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang mensahe mula kay Umi kung saan sinabi niya na pinagalit niya si Maki at hinagod ang kanyang ulo habang siya ay nakakatulog. Kinabukasan sa eskwelahan, humingi ng tawad si Amame kay Maki sa paggawa ng kakaibang pakiusap, at tinanggap niya ito, kaya hiniling niya na makipagkita sa kanya mamaya sa araw na iyon. Gayunpaman, napagtanto ng prinsesang may mahinang pag-iisip na nailantad niya lang ang kanilang lihim na pagkakaibigan, kaya tumakbo siya palayo, at nakatanggap si Maki ng text mula kay Umi. Inaanyayahan siyang magkasamang gumala. Pagkatapos ng klase, nagkita sila sa bahay ni Maki at humingi ng tawad kay Umi sa paglihim ng kanilang pagkakaibangan, kaya pinitik niya sila sa ulo. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Amame kay Maki para sa nangyari noong nakaraang araw, at matapos niyang tanggapin, tinanong niya ito kung gusto nitong maging kaibigan niya. Kinabukasan, masayang binati ni Amame si Maki sa klase, ngunit nabalisa si Maki dahil nakatingin sa kanila ang buong klase, kaya tinanong niya kay Maki kung bakit ito lumalayo. Nakita ito, tinanong ni Nina si Amame kung bakit bigla siyang nakikipag-share ng screen time sa isang tila walang alam sa pag-ibig, kaya ipinaliwanag ni Amame na naging magkaibigan sila. Pero ang kanilang mga kaklase nagsimulang magpakalat ng tsismis, na sinasabing pinilit ni Maki siyang tanggapin ang pagkakaibigan nito. Habang kinukulit ni Nina si Amame ng mga tanong, nakatanggap si Maki ng text mula kay Umi, kung saan humihingi siya ng paumanhin para sa kapusukan ni Amame, at nakita niya rin itong nagpapahiwatig ng paumanhin. Sa oras ng tanghalian, nakahanap si Amame ng lugar sa bakuran para sa kanila, at sumang-ayon si Omi na perpekto yun dahil may magandang sikat ng araw at mga upuan. Habang pinupunasan ni Maki ang lamesa, naalala niya nang biglang ayaan siya ni Amame na mananghalian kasama niya, ngunit nagkagulo ang lahat sa klase, kaya si Umi bumulong sa kanya na masamang ideya yon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Amame na mas gugustuhin ni Maki na kumain ng mag-isa kasama niya dahil siya ay isang anti-social na pambihira. Ngunit sinabi ni Maki na masyado siyang kakabahan tungkol doon, kaya inimbitahan ni Amame si Umi na sumama sa kanila, at pumayag si Maki sa kaayusan. Sa kasalukuyan, pinupuri ni Amame kung gaano kaganda tingnan ang tanghalian ni Maki, kaya binigyan niya ito ng omelet upang tikman at ipinaliwanag na siya mismo ang gumawa ng tanghalian dahil abala ang kanyang nanay. Nang tikman niya ang pagkain, sinabi niya na napakasarap nito, parang galing sa langit, kaya humingi rin si Umi upang tikman. Kapag nagawa niya yon,
biglang natigilan ang kanyang isip, at nang tanungin ni Maki kung ano ang iniisip niya, sinabi niyang napakasarap, na parang hindi makatarungan. Nagkwento si Maki tungkol sa ilang napakasarap na panghimagas na ginawa niya, ngunit tumama ang katotohanan kay Ama May na parang isang matinding kulay ube na puwersa, dahil napagtanto niyang hindi niya kailanman mapapantayan ang husay ni Maki sa mga gawaing bahay. Ngunit, sinabi ni Maki na medyo madali lang yon dahil natuto siyang magluto sa pamamagitan ng mga YouTube tutorial at ChatGPT, ngunit nagkaganang kumain siya ng pancakes, kaya inalok niya itong gawa ng ilan para sa kanya. Dahil dito, labis siyang natuwa kaya hinawakan niya ang kamay nito habang inaanyayahan itong pumunta sa kanila pagkatapos ng klase para sa pancakes, at pumayag ito, kaya inimbita niya rin si Umi. Pagkaalis niya, tinanong ni Umi si Maki kung siya ba ay nagkakaproblema dahil sa pagkakaibigan niya kay Ama May. Ngunit aniya, maayos pa naman ang lahat sa ngayon, kaya sinabi niya rito na ipaalam sa kanya kung may mangyari. Sinabi ni Maki na magiging ayos lang ang lahat, at sumang-ayon si Umi habang tinatawag siyang pinakamagandang babae sa klase. Nang marinig ito, naalala ni Maki na tinawag ng kanilang mga kaklase si Ama May bilang pinakamagandang babae sa klase at si Umi bilang pangalawa sa pinakamaganda, kaya sinabi niya rito na huwag malungkot doon dahil iyon ay walang kwentang usapan lang. Gayunpaman, sinabi ni Umi na tama naman yun para sa kanya at sinabing mamahalin din siya ni Maki sa lalong madaling panahon, dahil mayroon siyang masayahing personalidad na katugma ng kanyang ganda, ngunit nagtataka si Maki kung ang ibig niyang sabihin ay siya ay mahalin siya bilang kaibigan. Pagkatapos ng klase, dumating sila sa bahay ni Maki, kung saan sila ay sinerva niya ng pancakes, at pagkatapos kumain, nagsimulang muling purihin ni Ama May si Maki, sinasabing mas mahusay siya kaysa kay Gordon Ramsay. Habang kumakain si Umi ng kanyang pancakes, kinantsawan siya ni Ama May tungkol sa isang bagay na nangyari sa pagitan nila noong nakaraang Valentine's Day, at ito ay nakakuha ng atensyon ni Maki, kaya ipinaliwanag ni Umi na binigyan nila ang isa't isa ng friendship chocolate noong nakaraang Valentine's Day. Dahil dito, naalala niya na magkasama silang nag-aral sa isang eskwelahan ng mga babae na tinatawag na Touchy Bonneville School, na kasing sosyal ng Harvard, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pareho silang nag-apply para sa ibang high school. Maya-maya lang, naglalaro sila ng video game ng magkasama, at nagulat si Maki na magaling na agad si Ama May kahit na ito ang unang beses niya, kaya ipinaliwanag niya na mas mahusay siyang umangkop kaysa sa nagpapaka-egoist ng Blue Lock. Natalo niya silang dalawa gamit ang isang sorpresang teknik, kaya nilapitan siya ni Maki para matutunan ang galaw niya, at naramdaman ni Umi Loki ang selos habang pinapanood sila. Sa daan pa uwi, sinabi ni Ama May kay Umi na gusto niyang ilibre si Maki, ngunit sinabi ni Umi na hindi siya sasama sa kanila dahil alam niyang gustong makalapit ni Ama May kay Maki. Gayunpaman, matapos siyang tawagan para magplano, sabi ni Ama May na tinanggihan ni Maki ang alok niya, dahil mayroon daw siyang ibang plano, kaya sinabi ni Umi sa kanya na nakalimutan niya ang telepono niya habang nagmamadaling bumalik sa lugar nito. Pagdating niya, pinisil niya ang ilong ni Maki habang ang mukha niya ay namumula na parang stop sign at sinabi rito na inaasahan niyang makita ito kinabukasan. Kinabukasan, magkasamang naglalaro ng video game sina Umi at Maki habang nag-uusap tungkol sa mga pelikulang tungkol sa zombie, ngunit biglang pinatay ni Umi ang telebisyon at iminungkahi na pumunta sila sa kwarto nito para magbasa ng mga nobela ng magkasama. Habang binabasa ang nobela, labis na naantig si Umi kaya nagsimula siyang umiyak habang lubos na kinikilig sa kwento ng pag-ibig, at pagkatapos, humingi siya ng iba pang volume, kaya ilang oras silang nagbasa ng magkasama. Nang tumayo si Maki para kumuha ng kape para sa kanya, napansin niyang nakatulog na ito, kaya't sinimulan niyang hanggan ang kanyang cute na mukha habang natutulog bago rin siya makatulog. Pagkagising niya, sinaway siya ng kanyang ina dahil sa pagdala ng babae sa kanyang silid, akala'y pinagod niya ang dalaga sa isang paraang hindi nararapat, kaya ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya. Pagkatapos niyang ipaalam sa nanay ni Umi, ipinaalam niya kay Umi na pumayag ang kanyang nanay na patulugin siya sa kanilang bahay dahil gabihin ito sa trabaho at inalok siya ng ilang pajama, kaya nagpasalamat si Umi sa kanya. At tumatakbo palayo. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ng ina ni Maki para disiplinahin siya, kaya ipinaliwanag niya rito na magkaibigan lang sila. Pagkatapos magayos, nakipagkita si Umi kay Maki sa kanyang silid, kung saan ipinangako niyang sasabihin niya kay Ama May ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan sa tamang panahon. Kinabukasan, isinama ni Umi si Maki sa kanilang bahay at ipinakilala siya sa kanyang ina,
si Sora, na nagsabi sa kanila na ipaalam sa kanya ang lahat sa susunod. Kinabukasan sa paaralan, nagpakita ang guro ng loterya upang tukuyin ang magiging kinatawan para sa nalalapit na pista, at si Maki ang nakakuha ng nanalong balota, kaya nagsimulang pagtawanan siya ng lahat. Kahit na ikinaiinis ito ni Umi, pinigilan niya ang kanyang sarili na sumabog sa galit, ngunit bigla, si Amami pumunta sa harapan ng klase at tinanong ang lahat kung bakit nila kinaiinisan si Maki. Matapos magbigay ng isang mainit na talumpati tungkol sa kung paano nilang kinaiinisan si Maki nang walang dahilan, sinabi niya sa guro na gusto niyang magboluntaryo para sa posisyon ng female rep dahil gusto niyang makatrabaho si Maki, kaya tinanong ng guro si Maki kung ayos lang sa kanya. Sinabi ni Maki na ayos lang sa kanya, ngunit biglang ibinunyag ni Umi na siya ang kumuha ng balota para sa female rep, at ito ang ikinagulat ni Amami. Ipinaliwanag ni Umi sa guro na ayos lang sa kanya ang pagtanggap sa tungkulin dahil mayroon siyang sapat na oras. Ngunit sinubukan ni Amami na kunin ang balota mula sa kanyang kamay, kaya pinagsabihan niya ang blondie na may isip na kasing liit ng bato ng mapaglaro. Sinenyasan siya at sinabihan siyang kumalma. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Amami na samobra na siya dahil nagpaliit sa tiwala sa sarili ng kanilang mga kaklase ang kanyang talumpati. Kaya humingi ng tawad si Amami sa lahat sa kanyang biglaang pagtalak at humingi rin ng tawad kay Maki sa pagbibigay sa kanya ng mas maraming atensyon kaysa sa kanyang nararapat. Ngayong kumalma na ang lahat, masayang sinabi ni Umi sa klase na siya at si Maki ang magiging kinatawan nila sa festival at humingi ng buong kooperasyon mula sa kanila. Maya-maya lang, pinuri ni Maki si Umi sa pagiging mas mahusay na tagapagsalita kaysa kay Trump. Ngunit sinabi ni Umi na mas kahanga-hanga si Amami dahil naglakad siya sa harap ng klase nang walang pakialam kung sinisira niya ang pakiramdam para ipahayag ang galit sa ngalan ng ibang tao. Gayunpaman, iginiit ni Umi na hindi niya kailanman magagawa yun ng mag-isa dahil mas inuuna niya palagi ang positibong enerhiya higit sa lahat. Sa sandaling yun, pumasok sa silid ang presidente ng konseho ng mag-aaral na si Seki at inanunsyo na nagpupulong sila bilang executive committee ng festival ng paaralan para sa taong yun. Ngunit tahimik na nagpasya si Maki na gagawin niya ang kanyang makakaya bilang kinatawan para matahimik ang mga bibig ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Amami kay Umi at pinasalamatan siya sa pagpigil sa kanya dahil mas marami pa siyang nasabing hindi maganda kung hindi siya pinigilan, ngunit pinasalamatan din siya ni Umi sa paggamit ng talk no jutsu upang mapagkasundo ang kanilang mga kaklase. Kinabukasan, ipinahayag ni Umi na ang kanilang klase ang napili para sa dekorasyon at ang lahat ng may utak pansit ay nagsimulang sumigaw ng pagtutol, kaya pinaganda niya ang usapan sa pamamagitan ng pangako na gagawa sina Nina at Amami ng OnlyFans cosplay para sa kanila. Nang tanungin ni Amami kung bakit hindi siya sasama, ipinaliwanag niya na siya ang magiging producer, at plano nilang samantalahin siya at si Nina para makuha ang pinakamataas na pwesto sa popularity rankings. Pagkatapos ay humingi si Umi ng ideya sa klase para sa dekorasyon, at gaya ng inaasahan, ang lahat ng mga taunang walang utak ay walang ni isang maisip na ideya, ngunit itinaas ni Maki ang kanyang kamay para magmungkahi. Pagkatapos ng maitem, pinuri ni Amami si Maki para sa kanyang plano na gumawa ng mosaic art gamit ang mga lata, ngunit nagpasalamat siya sa langit na si Umi ang kanyang kapareha dahil ang utak niya ay malamang na nag-short circuit sa kalagitnaan ng talumpati kung iba ang kasama niya. Gayunpaman, ibinunyag ni Umi ang isang nakakagulat na impormasyon, na hindi niya talaga napanalunan ang loterya, at kahit nandaya siya, tinawag niya itong kahanga-hanga sa matagumpay na paglinlang sa kanilang klase tulad ng isang Nigerian prince at iginuhit ang marka ng nanalo sa kanyang blankong balota bago ibalik ito sa kanya. Di nagtagal pagkatapos nito, nagpaplano sina Maki at Umi na gumawa ng mga guhit na mas mahusay kaysa sa kay Oda. Ngunit biglang dumating si Amami at nagreklamo na lahat ng lata na nakolekta niya ay mga sigarilyo sa loob ng mga ito, kaya napagpasyahan nilang labhan ang mga ito sa ibang pagkakataon. Nang makita niya ang larawang iginuguhit nila, nag-alok siyang iguhit ito, at pagkatapos niya, labis na humanga si Maki sa kanyang kakayahan kaya tinanong niya kung siya ay muling nagkatawang tao ni Picasso, ngunit ipinaliwanag niya na libangan lang niya ito. Kahit na labis ang inggit ni Umi, nagpasya siyang ipagkatiwala kay Amami ang mga pagguhit, at pumayag silang lahat sa ideya. Sa sumunod na ilang araw, pinagsanayan nilang magkasama ang pagguhit, at isang araw, ipinagyabang ni Umi sa ilan niyang kaibigan na ang sining ni Amami ay mas mahusay na kaysa sa Mona Lisa. Nagpasalamat ang mga babae sa kanya sa pagpapahinahon niya sa sitwasyon noong isang araw sa klase.
Pero sabi niya ayos lang at hiningi sa kanila na makipagtulungan kay Maki dahil ginagawa niya ang kanyang makakaya. Nang gabing yun, habang nagre-research si Maki, hindi niya maalis si Umi sa kanyang isip, kaya tinawagan niya ito para magka-bonding sila sa pagkain at laro habang sabay nilang binabalikan ang mga plano para sa festival. Nang marinig ito, tinukso niya si Maki, hinihikayat siyang magpakalalaki at sabihing namimiss niya ito. Ngunit sinubukan ng duwag na tapusin ang tawag, kaya pinigilan niya ito at sinabing pupunta siya dahil namimiss din niya ito. Sakto namang dumating si Amami at tinanong si Umi kung ano ang nangyayari, kaya nagsinungaling siya na kailangan niyang umuwi para manood ng One Piece. Hindi nagtagal, dumating si Umi sa bahay ni Maki, at namangha siya sa antas ng pag-unlad na nagawa nito sa kanyang pagkawala. Habang sila ay magkasamang nagre-relax, biglang ipinatong ni Umi ang kanyang ulo sa balikat ni Maki, at kung kailan malapit na siyang umamin ng kanyang nararamdaman, narinig nila ang pagtunog ng doorbell. Nang buksan ni Maki ang pinto, nakita niya si Amami, na tinawag si Umi na lumabas dahil alam niyang nagsinungaling ito. At nang tanungin ni Maki kung paano niya sila nalaman, ipinaliwanag nito na si Umi ay maraming dahilan na ginagawa upang iwanan ang kanyang mga kaibigan kamakailan. Tinanong naman ni Amami si Umi kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang pagkakaibigan nila ni Maki sa kabila ng kanilang malapit na samahan, ngunit sinabi ni Umi na ayaw niya itong sabihin sa kanya tungkol sa ito at umalis sa paraang nag-aalala si Amami. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, nagulat si Maki na makitang masayang naglalakad ang dalawa na tila walang nangyari, ngunit nag-aalala pa rin siya sa nararamdaman ni Umi. Kaya tinawag niya ito upang magkita sa isang pribadong silid kung saan bigla siyang hinawakan mula sa likod habang sinasabi na ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos ng pista. Sa araw ng pista, nagsasaya ang mga estudyante at ipinapakita ang kanilang kahangahangang mosaic art sa buong ganda nito. Pagkatapos, nakipagkita si Amami kina Maki at Umi kasama ang dalawang babae na inaangkin niyang matagal na nilang kaibigan. Ngunit inihayag ni Umi na hindi nila siya itinuturing na kaibigan at nagpasya siyang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang inferiority complex. Ilang taon na ang nakalipas, naglalakad si Umi kasama ang dalawang babae, at nakita niya si Amami na naglalakad mag-isa, kaya dali-dali siyang lumayo upang salubungin ito sa isang bangko kung saan umiiyak ng husto si Amami at ipinakilala ang sarili dito. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito at tinanong kung bakit ito mag-isa. Kaya ipinaliwanag ni Amami na palagi siyang iniiwasan ng mga tao dahil ayaw nila ang katotohanang iba ang kanyang mga mata at buhok sa lahat. Habang umiiyak ito, iniabot ni Umi ang kanyang kamay dito at inalok na samahan nitong umuwi mula sa araw na iyon, at doon sila naging magkaibigan. Kinabukasan, ipinakilala ni Umi si Amami sa kanyang dalawang kaibigan, at agad nila itong tinitigan. Dahil sa kanyang kaakit-akit na ganda, kaya pinasalamatan ni Amami si Umi sa pagtulong sa kanya na makagawa ng dalawang bagong kaibigan. Makalipas ang ilang taon, masayang niyakap ni Amami si Umi matapos makita na magkaklase sila. Ngunit ang dalawa nilang kaibigan, sina Sane at Manaka, ay hindi nila nakasama sa kanila, kaya nag-alok siya na ilibre sila ng tanghalian para pasayahin sila. Kalaunan sa araw na yon, ipinakilala ni Amami ang kanyang sarili sa klase na may masayang ngiti, na siyang naging dahilan upang lapitan siya ng lahat pagkatapos, at kahit kaya rin ni Umi gawin yon, nanood lamang siya mula sa malayo dahil hindi niya gusto na maging sentro ng atensyon. Pagkatapos, narinig niya ang ilang NPC na nag-uusap tungkol sa kung paano maipagmamalaki ng mga tao na kaibigan nila ang isang napakagandang reyna tulad ni Amami, ngunit noong panahong yon, hindi niya lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kanilang sinasabi. Gayunpaman, kalaunan ay naintindihan niya nang sumapit ang kanilang taon, at napansin niyang nagsimulang siran siya ng mga babae dahil naiinggit sila sa katotohanang siya ang matalik na kaibigan ng reyna ng paaralan. Isang araw, inanyayahan ni Umi sina Sane at Manaka na sumama sa kanya at kay Amami para manood ng sine kasama sila ngunit tumanggi ang mga ito, sinabing mayroon silang plano sa araw na iyon. Gayunpaman, habang papunta siya sa sinehan, nakita niya ang mga ito na nakikipag-ugnayan kay Amami nang wala siya, na ikinagulat niya ng husto. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Amami na sana ay nakasama nila si Umi, ngunit nagsinungaling sina Sane at Manaka na tumanggi si Umi. Ang alok nilang magkasama dahil abala siya sa paglalaro ng kanyang cookie, ngunit wala silang ideya na nakikinig si Umi mula sa likod ng isang halaman. Sa kasalukuyan, nagulat si Amami matapos sa wakas marinig ang katotohanan, at ipinaliwanag ni Umi na ang dahilan ng paglipat niya ng eskwelahan ay dahil gusto niyang takasan ang lahat,
ngunit sinundan pa rin siya ni Amami. Pagkarinig nito, ipinaalala ni Amami kay Umi na siya ang kanyang numero 1, kahit na may pagmamalasakit siya sa ibang babae, at inamin ni Umi na natutuwa siyang marinig yun, ngunit itinuro rin na nasasaktan siya rito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Umi na kinausap niya sina Sane at Manaka tungkol sa insidente noong kanilang pagtatapos, at ipinaliwanag nila na gusto nila para mas mapalapit kay Amami kaysa sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Amami na palagi siyang tinitingnan ng mga kaklase nila nang may inggit dahil siya lang ang tinawag na kaibigan ni Amami, at pagkatapos ay itinuro na lahat ng babaeng unang nakipag-usap sa kanya ay kalaunan ay kay Amami na lang nakipag-usap. Nang marinig ito, tinanong ni Manaka kung yun ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi kay Amami ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, kaya kinumpirma niyang yun nga at ipinaliwanag na ayaw niyang kunin ito ang nag-iisang kaibigan na ginawa niya para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya si Amami kung gusto niya siya, at sinabi ni Amami na mahal niya siya. Ngunit sumagot si Umi na kinamumuhian niya si Amami at mahal niya rin ito sa parehong oras bago tumakbo upang palamigin ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkita si Manaka at Umi nang silang dalawa lang sa klase at sinabi niya rito na kahanga-hanga ito sa pagtatago ng lahat ng damdamin nito sa napakatagal na panahon, at hiniling niya rito na bigyan siya ng higit na pagkilala, kaya hinaplos nito ang kanyang ulo. Samantala, nagkita si Nina at Amami sa bubong at tinanong niya rito kung ano ang gumugulo sa isip nito, kaya sinabi ni Amami na napagdesisyonan niyang maging mas mapagmasid. Sa klase, malubha ang pakiramdam ni Umi dahil sinira niya ang pagkakaibigan nila ni Amami at iniisip niya kung paano niya ito maayos, kaya iminungkahi ni Manaka na bigyan niya ito ng espasyo para unahin ang pag-aayos ng relasyon nito kay Amami. Nagulat siya rito, kaya sinubukan itong magpaliwanag, ngunit pinigilan niya itong magsalita at tinanong niya ito kung mamimiss siya nito. Kung iiwas siya rito, inaamin niyang mamimiss niya ito ngunit sinabi rin niyang gusto niyang makipagbati siya kay Amami. Kaya pinasalamatan niya ito sa pagpapahayag ng nararamdaman nito. Pagkatapos, magkahawak kamay silang pumunta sa bubong, at pagdating nila, sinabi ni Maki kay Amami na si Maki ang kanyang matalik na kaibigan at humingi siya ng tawad sa hindi niya pagpapalam ng mas maaga. Ngunit nagsimulang umiyak si Amami habang tinatawag siyang tanga dahil sa pananakot dito na akala niya'y tapos na ang kanilang pagkakaibigan, at humingi ng tawad si Umi sa pagpaparamdam nito ng ganoon, kaya nagyakapan sila. Sinabi naman ni Umi kay Amami na magpapahinga muna siya kay Maki upang mapalakas ang kanilang pagkakaibigan, at sinabi ni Maki rito na sinusuportahan niya ang ideya. Ngunit diretso itong tinanggihan ni Amami dahil ayaw niyang masama ang loob ni Maki, at iminungkahi niyang gumawa sila ng para sa kanya sa halip. Ngunit hiniling niya sa kanila na maghawak kamay habang sama-samang nagtatamasa ng pista, at tinupad nila ang kanyang kahilingan, kahit labis na nahihiya. Matapos magsaya sa isang haunted house, hinangaan ni Umi at Maki ang kanilang sining na mosaic mula sa malayo, at naramdaman nilang maaari silang manalo sa kompetisyon. Nang maglaon sa araw na yun, ang dalawa ay nagpapalipas ng oras sa bahay ni Maki, at pinapanood sila ni Amami habang nagpanggap na multo dahil bahagi ng kanilang kasunduan ay bantayan niya ang kanilang pagbuo ng samahan sa isa sa kanilang mga lihim na pagpupulong. Ngunit humingi sa kanya si Umi ng pahintulot, upang patuloy siyang makita tuwing Biyernes, kaya pumayag siya at niyakap ito bago umalis. Nang gabing yun, patuloy pa rin sa paglalaro ng video games ang magkasintahan, ngunit nagsimulang umubo si Maki, kaya pinagsalo siya ni Umi sa kumot niya, na ikinahiya ng pareho nilang. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Maki kay Umi na mas maganda siya kaysa kanino man kapag ngumingiti, kaya inasar siya nito sa pagsasabing gusto niya ito. Pag-alis niya, tinanong ni Umi si Maki kung gusto niya ito, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob at ibinalik ang tanong sa kanya. Gayunpaman, binigyan niya ito ng matinding gulat sa paghalik sa pisngi nito at pagsasabing mahal niya ito, at sinabi niya rito na ay lalaan niya ang halik sa labi para sa oras na umamin siya na gusto niya ito. Susunod na umaga, nagkaroon si Maki ng masamang panaginip kung saan nagtatalo ang kanyang mga magulang, at bigla silang naglaho matapos ipitik ni Thanos ang kanyang mga daliri sa Infinity War. Nang magising siya, nagtataka siya kung bakit niya napapanaginipan yun gayong hindi na niya yun napapanaginipan mula nang magsimula siya sa high school. Nang bumaba siya, nakatanggap siya ng text mula sa kanyang ina, na nagpapalam na wala ito sa gabing yun, at nalito siya nang maalala niya ang sinabi ni Umi na mahal siya nito. Napagtanto niya na mahal din niya si Umi. Ngunit kahit gustong niyang ipaalam dito na nakita niya mismo sa kasal ng kanyang mga magulang, na ang mga mag-asawa ay maaaring mawala ng pagmamahalan sa isa't isa.
Kahit na ang kanyang pagtatapat ay nagpasaya sa kanya, malungkot siya. Dahil nararamdaman niyang hindi siya bagay para sa dalaga, ngunit bigla siyang nakatanggap ng masayang text mula kay Aumei, kaya nagpasya siyang gagawin niya ang kanyang makakaya para buong pagmamalaking matatawag siyang kasintahan balang araw. Maya-maya, magkasamang naglalakad patungo sa eskwelahan ang magkasintahan, at tinanong ni Umi si Maki kung ang dahilan ng pagpapatagal nito sa kanyang sagot ay dahil ginagawa niya itong reserba. Ngunit sinabi nitong hindi at humingi ng paumanhin sa pagpaparamdam sa kanya ng ganoon. Sinimulan niya itong tuksuhin sa pamamagitan ng pagbabanta na puputulin niya ang pagmamahal nito kung magpapalipad hangin pa siya sa iba. Ngunit nalulungkot pa rin si Maki, kaya tinapak niya ito sa likod at sinabihan siyang magsaya para maging lalaking karapat-dapat sa kanya. Nang mapansin niyang tuyo ang kanyang labi, inilapat niya ang kanyang lip balm sa kanila. At ang binata ay nagulat na basta na lang niya ibinigay sa kanya ang kanyang unang hindi direktang halik, ngunit tinukso niya ito at inihayag na bagong balm lang ang ginamit niya sa kanya. Habang naglalakad sila, dinadala ni Umi ang kanyang panunukso sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pangako na papahiran din niya ng balm ang iba pang bahagi niya kapag umusad ang kanilang romansa. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa klase, at tinanong ni Nina si Maki kung paano ang kanyang trabaho bilang kinatawan ng festival. Kaya ipinahayag niya rito na nanalo ng espesyal na premyo ang kanilang mosaic art pagkatapos ng festival dahil nagustuhan ito ng mga estudyante. Habang sinusubukan ni Nina na tanungin si Maki tungkol sa relasyon niya kay Umi, biglang lumitaw si Umi sa likod niya na parang kontrabida sa horror movie at nilok siya sa ulo, na nagdulot sa kanya na mawala ng malay. Nang bumalik si Umi sa kanyang upuan, tinanong siya ni Amami kung natikman na ba niya ang popsicle ni Maki, at naguluhan siya. Pero ipinaliwanag niyang wala pang nangyayari sa kanila. Sa klase, nagte-text sina Umi at Maki, at tinanong siya ni Maki kung pwede siyang makasama sa Christmas Eve, pero sinira niya ang pag-asa niya sa bedroom bouncing sa pagsabing may plano na siya. Nang maglaon ng araw, may isang lalaki na humiling kay Amami na sumama sa kanyang lugar at uminom ng kanyang natural na Christmas eggnog, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok. Sinabing plano na niyang makasama ang kanyang mga kaibigan at may gusto na rin siyang iba. Samantala, sina Maki, Umi, at Nina ay nakikinig mula sa sulok, at iminungkahi ni Nina na lapitan siya. Ngunit natatakot si Maki na malaman niya ang tungkol sa kanila, kaya ipinaliwanag ni Umi na alam na ni Amami na pinapanood nila siya. Nang magkita ang mga babae kay Amami, naalala ni Maki na inuupahan nila ang bahagi ng lokal na civic center upang magdaos ng party sa pakikipagtulungan sa ibang mga paaralan sa lugar, at ang deadline para mag-sign up. Dahil ito ay sa simula ng termino. Gayunpaman, noon ay binaliwala niya ang lahat dahil hindi niya kaibigan si Umi, ngunit ngayon na may pagkakataon siyang makuha ang loob nito, pakiramdam niya ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Habang nanananghalian, sinabi niya sa mga babae na hindi siya nakarehistro para sa party at pinayuhan silang magsaya na lang ng magkasama. Ngunit sumingit si Nina sa pagsasabing hindi siya sasama sa mga babae dahil kasama niya ang nobyo niya. Habang kumakain sila ng magkasama, wala silang ideya na ang nakatatanda mula kanina, si Seki, ay pinapanood si Maki mula sa bintana sa itaas, at pagkatapos kumain, si Maki ay nahaharap sa isang komprontasyon sa kanya. Natatakot si Maki na siya ay maging biktima ng isang tusong ganti. Mula sa mga itim na tauhan ni Seki, ngunit sa halip, si Seki ay nagmamakaawa para sa ilang payo kung paano niya mapapabighani si Amami. Nagkita sila kalaunan sa bubong, kung saan ipinaliwanag ni Seki na siya ay umibig agad kay Amami sa unang tingin sa seremonya ng pagpasok, at nagmamakaawa siya kay Maki na maging kaibigan niya para maipakilala niya ito kay Amami at maimbita siya sa kanilang Christmas party bilang isang kaibigan. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Maki, kaya humingi ng paumanhin si Seki sa pagkaladkad sa kanya doon at inamin na ngayon ay mayroon na siyang kaunting respeto para dito dahil kaya nitong tanggihan ang kanyang hiling. Pauwi na, sinabi ni Umi kay Maki na medyo nag-aalala siya tungkol sa Christmas party dahil isa sa mga paaralang sasali ay ang Tachi Bonneville School, kung saan nag-aaral sina Senei at Manoka, at nagpasya siya na aalis na lang pagkatapos kumain ng pagkain sa party. Gayunpaman, sinabi niya kay Maki na ang party ay matatapos ng 9:00, kaya nagpasya si Maki na magtabi ng ilang merienda habang naghihintay sa kanya pagkatapos ng party. Kalaunan ng gabing yun, nagkape si Maki kasama ang kanyang nanay, at sinabi niya rito ang mga plano sa bisperas ng Pasko upang makipagkita kay Umi. Gayunpaman,
Kinabukasan, biglang hiniling ni Amami kay Maki na payagan siyang sumama sa kanilang pagtitipon sa bisperas ng Pasko, kaya ipinaliwanag ni Umi na sinabi niya ang Blondie tungkol sa kanilang mga plano noong nakaraang gabi. Nang maglaon sa klase, hiniling ni Seki kay Amami na kausapin siya ng mag-isa, kaya sumunod si Amami sa kanya palabas sa bakuran, at pinanood ni Maki mula sa malayo habang muli siyang tinatanggihan ni Amami. Maya-maya, nakipagkita si Maki kay Seki sa bubong at tinanong siya kung ano ang gagawin niya ngayong tinanggihan na siya ni Amami, at nagpa siya si Seki na tuluyan ng sumuko, ngunit tinanong naman si Maki tungkol sa kanyang relasyon kay Umi. Pagkatapos ipaliwanag ni Maki, pinayuhan siya ni Seki na mag-ingat na huwag mawala si Umi dahil nagsisimula ng maging interesado sa kanya ang mga lalaki mula sa ibang klase, at nagpa siya silang maging magkaibigan. Nang gabing yun, inanyayahan ni Maki si Umi na manood ng pelikula kasama niya sa Sabadong yun, at pumayag si Umi. Ngunit nagpa siya na mamimili sila sa Biyernes upang bilhan siya ng maayos na damit. Nang Biyernes na yun, nagkakasiyahan si Amami kasama sina Umi at Maki habang namimili. Ngunit nang umiihi siya, bigla niyang nakasalubong ang kanyang ama, si Atsuki. Nang tanungin ni Atsuki kung ano ang ginagawa niya roon, ipinaliwanag ni Maki na namimili siya roon. Kaya humingi ng paumanhin si Atsuki dahil hindi na siya nakapaglaan ng oras upang makita ulit siya mula pa noong nakaraang tag-init. Pagkatapos ay ibinunyag ni Atsuki na nandoon siya para sa trabaho dahil may bago siyang kliyente roon, kaya sinabi ni Maki sa kanya na alagaan ang sarili dahil mukhang nakakapagod yun. Gayunpaman, hinaplos ng pabayang ama sa ulo at sinabi sa kanya na siya ay angkop para dito, ngunit ang kanyang assistant. Dumating si Keioka. Kaya ipinakilala niya si Maki sa kanya bilang anak niya. Nang sandaling yun, nakatanggap ng text si Maki mula kay Umi, na pinapatigil siya sa pagpapalipas ng oras ng matagal, kaya ipinaliwanag niya kay Atsuki na may mga kaibigan siyang kailangan makipagkita bago umalis. Habang naglalakad sa unahan, naalala ni Maki ang araw na humingi ng tawad sa kanya si Atsuki at umalis para kumuha ng gatas pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa kanyang ina, si Masaki, ngunit nakasama rin niya sa huli ang mga babae. Makalipas ang ilang oras, balisa si Maki sa malalim na pag-iisip habang nagkakasiyahan, ngunit pinukaw siya ni Omei mula sa pagkakatulala sa pamamagitan ng isang karate chop at sinaway siya dahil sa pagtulala sa gitna ng kanilang kasiyahan, kaya ipinaliwanag niya na medyo pagod na siya. Nagsimulang magtalo sina Amami at Umi kung kaninong pagkain ang may pinakamaraming calorie. Ngunit pinayuhan sila ni Maki na kumain ng gulay para hindi sila magkaroon ng katawan na tulad ng kay Peter Griffin. Habang pinagmamasdan ang dalawang babaeng nagsasaya ng magkasama, nagpa siya si Maki na kalimutan ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya noong nakaraang taon dahil sigurado siyang gagawa siya ng magagandang alaala kasama silang dalawa sa taong yun. Kinabukasan, isinuot ni Maki ang bago niyang damit, na nagpamukha sa kanya bilang isang youth pastor. Ngunit biglang dumating si Umi para sa kanilang date, kaya natulala siya sa cute na outfit nito hanggang sa paalalahanan siya nito na malamig sa labas. Pagkatapos siyang papasukin, binigyan ni Maki si Umi ng kape, ngunit napansin nito na hindi niya maalis ang tingin sa kanyang matipunong hita, kaya't napansin niya na maluwag ang suot nito para sa panahon ng taglamig. Sinabi niya na nagsisisi siyang pinili ang kasuotang yun habang papunta sila doon, ngunit inamin din niyang gusto niyang humanga sa kanya ang kanyang jowa. At ang dahilan kung bakit siya dumiretso sa bahay nito sa halip na sa kanilang tagpuan ay dahil hindi na siya makapaghintay na makita ito. Habang nagpo-pose, tinanong niya kung ano ang tingin nito sa kanyang suot, at sinabi ni Maki sa kanya na mas maganda siya kaysa sa pinagsama-samang lahat ng Disney princesses, na ikinatuwa niya na nag-effort siya sa kanyang pananamit. Habang magkasama silang naglalakad sa kalsada, hinawakan ni Umi ng mahigpit ang kamay ng kanyang kasintahan at tinukso rin niya na pinagpapawisan ang mga kamay nito dahil sa masyadong matagal sa banyo. Hinahaplos, kaya sinubukan niyang tanggalin ang kamay niya, pero hinayla siya pabalik at sinabing hindi siya aalis. Napagtanto ni Maki na mukha silang tipikal na magkasintahan na labis na nagsisikap, at ito ay dahil kay Umi na nagbibihi sa kanya. Ngunit ayaw niyang pagtawanan ng sinuman ng suot niya kapag magkasama silang nagde-date. Kaya hiniling niya rito na patuloy siyang turuan sa mga bagay-bagay. Di nagtagal ay dumating sila sa sinehan, kung saan nag-book si Umi ng upuan para sa magkasintahan para sa kanila. At nang umupo sila, agad siyang nagsimulang yamakap sa kanya, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag niya na normal lang itong gawin sa mga upuan ng magkasintahan, dahil ginagawa rin ito ng iba,
At pagkatapos ay sinimulan siyang tuksuhin dahil sa pagiging mahiyain. Habang nagsisimula ang pelikula, tinanong ni Umi si Maki kung ano ang gagawin niya kung makita sila ng ilan sa kanilang mga kaklase ng ganoon, ngunit hindi siya sumagot. Pagkatapos ng pelikula, kinantsawan ni Maki si Umi dahil nakatulog siya 30 minuto pa lang sa pelikula, kaya ipinaliwanag niya na mas malala ang pelikula kaysa sa The New Fast and Furious, at sinabi na mas nasiyahan sila sa karanasan kung sa Bloody Shark Terminator na lang sila nanood. Di nagtagal, lumabas sila ng restaurant matapos mag-enjoy ng ilang pagkain doon, at sinabi ni Maki na nagustuhan niya ang pagkain, ngunit pareho silang masayang nagreklamo na masyadong maliit ang mga servants. Pagkatapos ay nagmungkahi si Umi na magkaraoke, ngunit huminto si Maki at ipinaliwanag na kinakabahan siya dahil hindi pa siya nakapunta na sa karaoke dati. Gayunpaman, nangako siyang pasasayahin ang kanyang unang beses at hinayla siya sa loob, kung saan siya kumanta ng isang kanta, at pinuri siya ni Maki, na sinasabing mas mahusay na siya kaysa kay Billie Eilish. Binigyan siya ng karaoke scoreboard ng 78%, at ito ang nagpasaya sa kanya dahil matagal na siyang hindi kumakanta ng malakas. Gayunpaman, nang tanungin niya si Maki na kumanta, tumanggi ito dahil hindi maganda ang boses niya. Kaya inalok ni Umi na gawing mas madali ang mga bagay sa pamamagitan ng pagkanta kasama niya. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang mikropono, at nang magsimula ang musika, nagsimula siyang sumayaw ng masaya, kaya sa wakas ay bumukas ang loob niya at kumanta. Pagkatapos umalis sa karaoke bar, pinuri ni Umi si Maki sa pagiging magaling na mang-aawit, ngunit nagpasalamat siya rito dahil iyon ang unang beses niyang kumanta sa harap ng kahit sino, at ginawa niya itong espesyal para sa kanya. Habang nakaupo sila, nilamig si Umi, kaya niyakap niya si Maki at tinanong kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Gayunpaman, ang duwag ay wala pa ring lakas ng loob, kaya sinabi niya rito na ibulong ang sagot sa kanya upang walang makarinig. Habang lumalapit siya para sabihin sa kanya, umurong siya dahil kinikiliti siya ng hininga nito, ngunit bigla niyang nakita si KY na nakikipaglapit kay Kayuka, kaya sinabi niya rito na kailangan nilang umalis bago. Nakita niya sila dahil pakiramdam niya ay istorbo lang siya kung babatiin niya sila. Gayunpaman, bigla siyang niyakap ni Umi at sinabi sa kanya na tumahimik dahil papalapit sila sa kanila, at pagkaalis nila, humingi ng tawad si Maki kay Umi sa paglalagay sa kanya sa mahirap na sitwasyon. Nang gabing yun, umuwi si Maki at nakilala si Masaki, na nagtanong tungkol sa kanyang date, kaya sinabi niya rito ang lahat ng masasayang nangyari. Ngunit hindi niya binanggit ang bahagi ng pagkakita niya sa susi nito. Pagkatapos ay tinanong ni Masaki kung libre ba siya sa araw na yon, ngunit sinabi niya na mayroon siyang mga pagsusulit sa araw na yon, kaya ipinaliwanag niya na gustong makita siya ng kanyang ama kahit na hindi ito magandang panahon para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung mahal pa rin ito ang susi nito, at sinabi nitong mahal pa rin niya. Ito sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit na sila ay diborsyado na, kaya hindi pa niya nagawang itapon ang kanilang family album. Matapos magayos, tiningnan ni Maki at Masaki ang ilang larawan sa kanilang family album ng magkasama, at nagpasya si Maki na hindi niya sasabihin kay Masaki ang tungkol sa bagong relasyon ng kanyang ama upang protektahan ang damdamin nito gayon din ang sarili niya. Kinabukasan, nasa bahay ni Maki si Umi, hinahangaan ang ilang lumang larawan niya kasama ang kanyang nanay, at nang lumabas siya, nagsimula itong manukso sa kanya. Kaya pinagalitan niya silang dalawa. Maya-maya lang, nagpadala si Masaki kay Maki ng voice note, sinasabihan siyang dalhin ang kanyang sigarilyo at mga lighter sa ibaba, kaya dinala niya ito sa kanya ngunit nakita niyang malalim ang ilalim ng mga mata nito dahil sa lahat ng stress, na nagpaunawa sa kanya kung bakit siya nagba-smoke break. Matapos balutin ang joint, sinabi ni Masaki kay Maki na huwag masyadong ailahad ang kanilang sitwasyon sa pamilya kay Umi. At kahit alam niyang nakita na ni Umi ang bagong babae ng kanyang ama, ipinangako niya rito na hindi niya gagawin. Habang nag-aalmusal silang magkasama, sinabi ni Maki kay Umi na makikipagkita siya sa kanyang ama sa Biyernes para sa hapunan, at nang banggitin nito si Kyoka, sinabi ni Maki na plano niyang tanungin siya tungkol doon dahil hindi siya mapapanatag kung hahayaan lang ang mga bagay-bagay. Gusto rin niyang mag-aral ng husto bago siya umalis, kaya tinanong niya si Umi kung kailan. Lahat ay malayang magkaroon ng sesyon ng pag-aaral ng magkasama, at nagpasya siya na magsisimula sila sa araw na iyon. Sa oras ng tanghalian sa paaralan, tinanong ni Maki si Amami kung ayos lang na sumama si Seki sa kanila para sa kanilang study group,
at masaya itong sinang-ayunan dahil gusto niya pang mas maraming tao ang makasama sa kasiyahan ng karanasan. Sa kanilang sesyon ng pag-aaral, tinanong ni Seki si Umi kung anong ranggo niya kadalasan sa mga pagsusulit, at sinagot ni Amami para sa kanya na nakakakuha siya ng single digits kapag nasa magandang kondisyon siya, kaya bahagyang hinampes siya ni Umi. Nang tanungin niya si Maki, ibinunyag nito na karaniwan siyang nakakakuha ng halos ika-50 ranggo tulad ng isang karaniwang tao. At ito ang nagpadismaya kay Seki dahil tiyak na hindi niya makakasama ang mga ito sa iisang klase sa susunod na taon. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Amami si Maki na isalin ang isang bagay para sa kanya, ngunit habang tinuturuan niya ito, biglang lumapit si Umi at hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa, dahilan para mawala ang kanyang pokus. Habang tinuturuan si Seki, lalong naging malambing si Umi sa mga kamay ni Maki at nginitian siya. Di nagtagal, sa wakas ay naghain si Maki ng mga pancake, at labis nitong ikinatuwa si Amami na nagsimula siyang magpakita ng matinding pagkasabik na parang isang Gear 5 Luffy sa mesa habang tinititigan siya ni Seki ng may pagmamahal sa mga mata. Napansin ni Umi ang isang piraso ng krema sa mukha ni Maki, kaya pinunasan niya ito at dinilaan ang braso niya, at nagsimula silang magbiruan habang ang dalawa pa ay nanunood ng gulat. Nang sa wakas ay mapansin sila ng magkasintahan, sinabihan nila ang mga ito na itabi ang romansa para kapag sila ay nag-iisa, kaya humingi ng tawad sina Maki at Umi. Nag-umpisa si Amami magdaldal kung paano niya gustong magkaroon ng mabait na lalaki tulad ni Maki na gumagawa ng merienda at nakikipag-hangout, ngunit sabi ni Umi kailangan niya ng isang may mataas na kakayahan tulad ni Usain Bolt sa halip dahil walang makakasabay sa kanyang enerhiya. Gayunpaman, napagpasyahan ng utak noodle na ang tanging may sapat na mataas na kakayahan para sa kanya ay si Umi, at niyakap niya ito ng mahigpit habang nagbibiro kung paano niya gustong gumawa ng clone nito. Ilang oras pagkaraan, pinasalamatan nila Maki sa pag-ho-host sa kanila, ngunit habang umaalis sina Amami at Seki, pinakiusapan sila ni Umi na maghintay sa pasilyo para makausap niya ang kanyang asawa tungkol sa isang bagay. Nang makaalis sila, niyakap ni Umi si Maki mula sa likod at umamin na nabahala siya nang marinig niyang sabihin ni Amami na gusto nito ng lalaking katulad niya dahil sigurado siyang lubhang masasaktan siya habang buhay kung sakaling mawala ito sa kanya. Hiniling niya na bitawan siya nito sandali, ngunit sinabi niyang ayaw niyang makita nito ang kalagayan ng kanyang mukha. Gayunpaman, sinabi ng Riz King na nakita na niya itong umiiyak dati, kaya tuluyan na itong bumitaw, at sinabi niya rito na ito lang ang tinitignan niya. Na nagpasaya sa kanya ng husto kaya niyakap niya ulit ito. Maya-maya, naghihintay si Maki sa labas ng isang restaurant para sa kanyang ama, at tinext siya ni Maki. Nag-aalok na samahan siya kung masyado siyang kinakabahan, ngunit tinitiyak nito sa kanya na magiging maayos siya, kaya nagsimula silang maglaro sa iba't ibang paraan kung paano nila planong lalasapin ang mga matatamis na sandali na magkasama. Sa sandaling yun, dumating ang Itsuki, at pumasok sila sa restaurant, kung saan nag-order si Maki ng pinakamahal na pagkain sa menu, at ikinagulat ito ng Itsuki, kaya ipinaliwanag nito na matagal na simula nang huli silang maghapunan. Pagkatapos kumain, tinanong ni Maki ang Itsuki kung mahal pa rin ito si Masaki, ngunit sinabi nitong hindi na siya ganoon ang nararamdaman, kahit iginagalang niya. Para sa lahat ng pagsisikap niya bilang asawa. Pagkatapos, tinanong niya ang walang silbing lalaki kung nawala na siya ng pagmamahal kay Masaki dahil kay Kyuka. At ito ang nagbigay kay Ki ng kumpirmasyong kailangan niya na si Maki ang nakita niya noong isang araw, kaya tinanong niya kung kaibigan si Umi. Sinabi ni Maki na naging magkaibigan sila matagal na at tinanong siya kung ano ang kwento kay Kyuka, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya niloko si Masaki kasama si Kyuka dahil nagsimula silang lumabas matagal na matapos siyang makipagdiborsyo kay Masaki. Nang tanungin ni Maki kung mahal niya ito, inamin ni Ki na mahal niya at sinabi sa kanya na kailangan niyang magmadali para sa trabaho. Habang sinusubukan ni Maki na pigilan siya, biglang nagsimulang bumagsak si Nina sa sulok, kaya tinanong ni Maki kung ano ang problema niya. At ipinapaliwanag niya na wala siyang sapat na pera para sa bayarin dahil iniwan siya ng kanyang walang kwentang nobyo. Gayunpaman, ipinakilala ng Itsuki ang sarili niya at nag-alok na bayaran ang kanyang pagkain dahil itinuturing niya itong matalik na kaibigan ng kanyang anak. Ngunit nagpakatapang si Maki at sinabing siya na lang ang magbabayad para sa kanya dahil kaibigan niya ito bago sabihan ng Itsuki na huwag nang umakto na parang pamilya. Habang papalabas para bayaran ang bill, galit na tinanong ni Maki ang Itsuki kung mahal pa ba niya si Kyuka, at sinabi ng matanda na maiintindihan niya balang araw, kaya galit siyang umalis.
Di nagtagal pagkatapos, sina Maki at Nina, umiinom ng kape ng magkasama sa isang bangko, at pinayuhan niya itong huwag nang masyadong mag-alala sa kanyang tatay para hindi na nito guluhin si Umi. Nang umuwi si Maki, sinabi ni Masaki sa kanya na magpapahinga muna siya sa trabaho para ayusin ang kanyang kalusugan sa isip, at sa tingin niya ay dapat din itong tumigil sa paninigarilyo. Kinabukasan, magkasama namang naglalakad ang magkasintahan, at inanyayahan ni Umi si Maki na maghapunan sa bahay nila dahil hiniling ito ng kanyang pamilya, at sinubukan itong tumanggi, ngunit ayaw siyang payagan ni Umi. Sa eskwelahan, sinabi ni Maki sa isang mami at seki ang tungkol sa imbitasyon ni Umi sa bahay, at humingi ito ng paumanhin para sa kanyang pagkawala, ngunit nalito siya dito dahil alam niyang ang hanggal ay karaniwang magsisimulang magmakaawa upang sumama, at iniisip niya kung ang tatay ni Umi ay nakakatakot na parang si Brock Lesnar. Ngunit ipinaliwanag ni Umi na hindi nakakatakot ang kanyang tatay, at ang taong kinakatakutan ng isang nanay ay ang kanyang kuya na si Rico, ngunit nag-aalala si Maki na masisiraan siya ng kuya ni Umi dahil nakikipag-date ito sa kanya. Tinawag siyang mapalad ni Seki dahil magkakaroon sila ng hapunan kasama ang pamilya bago ang Christmas party, ngunit sinabi sa kanya ni Maki na hindi siya nakapagparehistro, kaya nangako si Seki na kakausapin niya ang kanyang ate para makakuha siya ng pwesto. Nang makilala nila ang kanyang ate, nagulat si Maki na ito pala ang Student Council President, at nang hilingin ni Seki sa kanya na gawa ng pwesto si Maki, sinabi niyang posible ito dahil maraming nagkansela. Humiling si Maki sa kanya ng buong pagpapakumbaba na kumuha ng pwesto, at pumayag ito dahil kailangan nila isang kapalit para sa isa sa mga miyembro ng Student Council na nagkansela, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya lalahok sa mga laro dahil siya ay isang miyembro ng staff. Ito ay nakapagpasaya sa lahat, ngunit si Maki ang pinakamasaya dahil makakasama niya ang kanyang maluwalhating reyna sa bisperas ng Pasko. Nang gabing yun, nagbihis si Maki ng tipikal na web outfit, at si Misaki ay nasa telepono kasama si Sora, pinasasalamatan siya sa pag-imbita sa kanyang anak. Matapos niyang tapusin ang tawag, sinabi ni Maki sa kanya na hindi na niya kailangang tawagan sila, ngunit sinabi niya na gusto niyang makausap muli si Sora. Nang mapansin niya na may dala itong sigarilyo, tinanong niya kung may sinabi sa kanya si Etsuki, kaya ipinaliwanag niya na pinagalitan siya ni Etsuki dahil sa paglalagay ng mabigat na pasanin sa kanilang anak matapos malaman kung gaano nakabala ang kanyang trabaho. Ngunit, sabi ni Maki ay wala siyang karapatan dahil hindi sila mabubuhay ng malaya kung hindi siya magtatrabaho, ngunit nagbigay si Misaki ng nakakagulat na balita, ipinagbigay alam sa kanya na hindi naman pala siya kailangan magtrabaho para may makain dahil buwan-buwan naman siyang panadadalhan ni Etsuki ng pera. Nang tanungin ni Maki kung bakit hindi niya ginagamit ang pera, ipinaliwanag niya na ito ay para sa kanyang dangal dahil gusto niyang patunayan na kaya niyang hawakan ang mga bagay-bagay nang hindi ginagalaw ang pera niya, at nakakalibang ang trabaho mula sa maraming bagay na bumabagabag sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Maki sa mga pinagdaanan niya ngunit ipinangako sa kanya na tapos na ang lahat ng iyon ngayon dahil siya ay laging nasa tabi niya. Di nagtagal, dumating si Maki sa bahay ni Umi at iniabot kay Sora ang regalo mula kay Misaki kaya inanyayahan niya ito sa loob ng bahay. Habang pumapasok, napansin ni Umi na kinakabahan si Maki, kaya sinigurado niya rito na magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang ama, na nagpakilala bilang si Daichi, at si Maki naman ay nanginginig na parang tanga habang nagpapakilala rin, kaya pinasalamatan siya ni Daichi sa pag-aalaga sa kanyang anak. Habang nag-uusap sila, napansin ni Sora na kinakabahan si Maki, kaya hinayla niya ang pisngi ni Daichi habang sinasabi sa kanya na bawasan ang kaba, at sumama si Umi sa pamamagitan ng pagkikiliti sa likuran niya. Matapos ang ilang minutong panunukso, nangako si Maki na babawasan ang kaba kung pakakawalan nila siya, kaya sa wakas ay pinakawalan siya ng mga babae. At humihingi siya ng paumanhin sa pagkapahiya niya. Pagkatapos ay inutusan sila ni Umi na magsimula na ng hapunan, kaya sinabi ni Sora kay Daichi na kunin ang kapatid niya, at matapos siyang umalis, tinanong ni Maki si Umi kung ano ang ugali ng kapatid nito. Ipinaliwanag ni Umi na ang kapatid niya ay isang walang trabahong nagkukulong sa bahay tulad mo, ngunit nagsimula siyang gumapang papunta kay Amami dahil gusto niya ito, at sa wakas ay naintindihan ni Maki kung bakit takot bumisita si Amami sa kanya. Sa hapagkainan, naiinis si Umi na nakaupo si Sora sa tabi ni Maki, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang ipakita sa binata ang pagiging mapagpatuloy ng kanilang pamilya dahil ito ang unang bisita nila sa loob ng mahabang panahon,
at nagsimula silang magtalo hanggang sasabihin ni Daichi na tumigil sila. Habang hinihainan si Maki ng pagkain, inimbitahan siya ni Umi na maglaro. Mga laro kasama siya pagkatapos, at pumayag siyang sumama sa kanya, kaya sinabi niya kay Rico na gagamitin nila ang kwarto nito para doon. Tumutol si Rico na ayaw niyang pasukin nila ang kanyang pribadong kanlungan, pero sinabi ni Umi sa kanya na maghanap ng trabaho, at sinuportahan ni Daichi ang mungkahi, sinasabing dapat siyang magsimulang maghanap ng trabaho simula sa susunod na Lunes. Habang pinagmamasdan ni Maki ang kanilang pagkakabuklod, bumagsak ang luha mula sa kanyang mga mata, at naalala niya ang isang panahon sa kanyang nakaraan kung saan masaya silang namumuhay ni Masaki at Tatsuki bilang isang pamilya. Noon, akala niya ay magtatagal ang mga panahong iyon magpakailanman, ngunit di naglaon ay nagkahiwa-hiwalay ang kanyang pamilya at tuluyang naghiwalay. Sa kasalukuyan, humingi ng tawad si Maki sa kanila dahil sa biglang pag-iyak, at sinubukan nila siyang kamustahin, ngunit umiiyak siyang tumakbo sa labas upang lumino ang kanyang isip. Doon, ipinahayag niya kung gaano siya kahabag-habag sa pag-arte na parang bata sa harap ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit biglang dumating si Umi at sinabi sa kanya na hindi niya ito kayang iwanan matapos makita ito sa ganoong kalagayan. Gayunpaman, sinabi niya rito na gusto niyang mapag-isa at tumakbo palayo, ngunit hinabol siya nito at niyakap bago itinuro na magulo ang kanyang mukha. Humingi ng tawad si Maki, kaya binigyan niya ito ng isang mainit na yakap at sinabi sa kanya na ipagkatiwala ang sarili nito sa kanya, dahil wala nang ibang tao doon na pagtatawanan siya. Nang maglaon, sa silid ni Umi, ipinaliwanag niya na hindi pa rin siya nakakaahon sa drama ng kanyang pamilya, kaya ipinatong nito ang kanyang ulo sa hita niya at sinabi sa kanya na mararamdaman niya. Parang siya ulit pagkatapos niyang magkaroon ng mahimbing na tulog. Nagpasalamat si Maki sa kanya, at habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, sinabi ni Umi sa kanya na mamahalin niya ito palagi. Makalipas ang ilang oras, nagising si Maki sa kama ni Umi, at sinabi nito sa kanya na ayaw niyang umalis sa kama kahit pa nagising na siya isang oras na ang nakalipas dahil hindi niya mapigilan ang paghanga sa natutulog nitong mukha. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pakiramdam matulog sa kanyang makakapal na hita, kaya sinabi nito na mainit ang pakiramdam ngunit nagreklamo na wala siyang nagawa na karapat-dapat para makatanggap ng ganoong pagtrato. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Umi na marami na itong nagawa para mapabuti ang kanyang buhay mula nang magkakilala sila, at magkatitigan sila ng buong pagmamahal sa mga mata ng bawat isa. Habang lalapit si Maki para humalik, sumingit si Sora at sinabihan silang pumunta sa sala para mag-usap. Doon, pinayuhan niya silang isipin ang tamang oras at lugar para sa kanilang unang halik upang hindi sila matulad sa gulo niya at ni Daichi. Pagkatapos ay inilabas ni Daichi si Maki at hinimas ang ulo nito habang pinapayuhan siyang huwag ikimkim ang kanyang nararamdaman tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga magulang, dahil ang kanyang damdamin ay balang araw ay biglang sisibog ng matindi. Gayunpaman, sinabi ni Maki na mas mabuting kimkimin ito dahil alam niyang hindi na magkakabalikan ang kanyang mga magulang kahit pa magmakaawa siya. Ngunit sinabi ni Daichi sa kanya na sulit ang pag-iyak tungkol dito dahil nakakatulong ito para gamaan ang kanyang loob. Nang umuwi si Maki, nakita niya ang isang litrato ng kanyang pamilya na namumuhay. Masaya silang magkasama, at dahil dito ay naiiyak siya habang hinahangad niyang bumalik sa dati ang lahat. Pagkatapos panasan ang kanyang luha, nagpasya siyang gagawa ng matapang na hakbang sa bisperas ng Pasko dahil anibersaryo ito ng araw ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa araw ng Christmas party, nagpulong si Tomo, ang presidente ng Student Council, kasama ang lahat ng ibang kinatawan ng Student Council at pinapaalalahanan sila na marami pa ring trabaho dahil kailangan nilang makipag-ugnayan sa ibang mga paaralan tungkol sa lugar at huling hakbang. Pagkatapos ng pulong, nakipagkita si Maki sa kanya kasama ang kanyang mga kaibigan at humingi ng pahintulot na umalis ng maaga sa party sa loob ng mga 15 minuto, at pumayag siyang gawing break time ito ngunit sinabi, Seki na makakasama niya ito sa trabaho sa loob ng 24 na oras. Ilang sandali pagkatapos, tinanong ni Amami si Umi kung ano ang plano nito at sinabi niyang pupunta siya sa bahay niya pagkatapos kumain ng tanghalian dahil hindi naman siya nagpaplanong mag-ayos ng husto. Ngunit tinukso siya ni Amami sa pamamagitan ng pagbanggit kung gaano siya kaiya-hiya nang malaman niyang pupunta si Maki sa party, kaya't sinaway ni Umi si Amami ng matindi bilang parusa. Pagkaalis ni Amami, tinanong ni Umi si Maki kung magiging ayos lang ba siya at tiniyak nito na magiging maayos lang siya dahil kailangan lang niya si Umi doon kapag oras na.
Pauwi, napagtanto ni Maki na ang pinaplano niyang gawin ay hindi karapat-puri, ngunit napagdesisyonan niya na ito ay isang tulay na kailangan niyang tawirin upang harapin ang mga hindi pa nalulutas na damdamin na matagal na niyang kinikimkim, at pagkatapos ay nakipagkita siya kay Kiyuka sa isang parke. Habang sila ay nakaupo ng magkasama, tinanong ni Maki si Kiyuka kung paano nag-react ang kanyang ama sa kanyang kahilingan, at ipinaliwanag niya na nalito ang kanyang ama dahil mayroon na siyang mga plano na hindi niya maaaring kanselahin, ngunit naiintindihan niya ito dahil ang kanyang anak ay humiling na pag-usapan ang mga plano sa hinaharap kasama siya. Mas maaga sa araw na yun, tinawagan ni Maki si Etsuki at ipinagbigay alam sa kanya na nagtatarget siya ng kolehiyong malapit sa lokasyon nito at ikinukonsidera niyang manirahan kasama nito kung makapasok siya, kaya pumayag ang pabayang ama na makipagkita sa kanya upang pag-usapan pa. Habang naglalakad sa unahan, sinabi ni Kiyuka na siya ay nagulat dahil akala niya si Maki ay isang tahimik na bata. Kaya ipinaliwanag ni Maki na karaniwan naman siya pero gusto niyang guluhin ang mga matatanda sa pamamagitan ng pagwawala. Pagkatapos ay sinabi niya na nagulat siya na pumayag itong makipagkita sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na nag-aalala siya dahil ang lalaking mahal niya ay kumikilos ng kakaiba at gusto niya itong suportahan sa anumang paraan na kaya niya. Nang tanungin niya kung mahal ba talaga nito si Etsuki, sinabi niya na mahal niya ito dahil nanatili ito sa kanya kahit siya ang pinakamasamang bagong empleyado sa grupo at ginawa siyang kung sino siya ngayon, kaya naman hinahangaan at iginagalang niya ito bilang isang tao at isang lalaki. Pagkatapos ay yumuko siya at hiniling kay Maki na huwag nang maghintay pa ng kolehiyo bago bumalik. Na makasama si Etsuki dahil nararamdaman niyang kailangan siya ni Etsuki dahil sa kung gaano kaligalig si Etsuki tuwing pinag-uusapan si Maki. Nang marinig ito, itinuro ni Maki na siya ay walang pakundangan, at inamin niya na totoo ito dahil lumiban siya sa trabaho para makapunta doon at alam niyang lubos na masasaktan ang ina ni Maki sa kanyang kahilingan, ngunit iginiit niyang handa siyang tumanggap ng anumang parusa at iwasan pa nga si Maki kung ayaw na nitong makita siya muli. Nang tanungin niya tungkol sa kanyang ama, sinabi niyang handa siyang magbitiw sa trabaho at lumabas sa buhay nito at nagulat si Maki sa kanyang kaseryosohan, ngunit tinanggihan pa rin niya ang alok nito at tinanong kung libre ito mamaya. Nang maglaon sa Christmas party, si Maki ay nag-aakay. Mga bisita nang dumating si Tomo at sinabihan siyang tawagin siya sa pangalan niya sa halip na presidente dahil hindi na siya magiging presidente pagkatapos ng taong yun. Nang umalis siya, dumating si Amami na may suot na damit na mas nakakasilaw kaysa sa outfit ni Rihanna sa Met Gala at dumating din si Umi na may suot na napakagandang gown na nakapagpatulala kay Maki. Pinuri niya pagkatapos ang hitsura ni Umi at pinanood siya habang naglalaro kasama si Amami, ngunit dumating si Nina, kaya tinanong ni Umi kung bakit hindi niya kasama ang boyfriend niya tulad ng ipinangako niya. Ipinaliwanag ni Nina na marami siyang pinagdaanan at hiniling sa mga babae na tulungan siyang makalimot, at pumayag si Amami dahil mas magiging masaya sila kung kasama siya. Sakto naman, dumating si Seki at ipinaalam. Naunawaan ni Maki na oras na para siya'y umalis. Kaya inalis niya ang kanyang Christmas hat at nagpaalam kay Umi. Habang nagsisimula ang handaan, nakipagkita si Maki sa kanyang ina sa bakuran at tinanong siya nito kung bakit niya ito tinawag doon, ngunit sinabi niya rito na maghintay sandali dahil may inaasahan siyang tawag. Nang tumunog ang kanyang telepono, sinagot ito ni Maki at binigyan ng pahintulot si Etsuki, kaya dumating ito kasama si Kyoka at humingi ng tawad si Maki sa pagsisinungaling sa kanilang dalawa. Pagkatapos, hiniling niya kina Atsuki at Masaki na mag-usap dahil matagal na silang hindi nag-uusap, ngunit ipinakilala ni Masaki ang sarili kay Kiyuka at sinabi rito sa may pagkasuyang tono na gawin ang anumang gusto niya kay Atsuki. Sinabi ni Kiyuka na wala siyang karapatan, at sinabi ni Masaki kay Atsuki na hindi siya nagulat. Na pinapaiyak pa rin niya ang mga babae, ngunit sumasagot siya ng walang pakialam, kaya galit siyang sinabihan nito na sumagot ng diretsahan sa halip na maging mailap tulad ng nakasanayan niya. Gayunpaman, pilit umalis si Etsuki, ngunit pinigilan siya ni Kiyuka at sinabihan siya na huwag ng talikuran muli si Maki dahil alam niyang labis niyang namimiss ang kanyang anak. Pagkatapos ay hinawakan ni Maki ang mga kamay ng pareho niyang magulang at nagmakaawa na magkabati sila para makabalik sa dati nilang kalagayan dahil ayaw niyang pumili sa pagitan nila. Habang bumababa ang luha sa mukha ni Maki, ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para sa kanila kung magkakaisa lang silang muli para makasama niya silang dalawa, ngunit biglang dumating si Umi, kaya humingi siya ng tawad sa pagbuhos ng lahat ng iyon kay sila kung kailan huli na ang lahat. Habang hawak ang kamay ni Umi,
Sinabi niya kay Etsuki na hindi niya kailanman binalak manatili sa kanila dahil umibig na siya sa kanilang bayan, at bilang huling kahilingan, hiniling niya sa kanyang mga magulang na magpakuha ng litrato kasama siya sa tabi ng Christmas tree, at pumayag sila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Umi na kunan ang litrato, ngunit tinawag niya ang kanilang iba pang mga kaibigan, na nakikinig sa buong panahon, at sinina ang kumuha ng litrato ni Maki at ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, nagsaya sila sa Christmas party ng magkasama, ngunit dumating sina Senei at Manoka, kaya sinabi ni Umi kay Maki kung gaano siya nakonsensya sa pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan sa isang masakit na paraan. Sabi ni Maki gusto niyang makipagbati siya sa kanila, kaya pagdating nila humingi ng tawad si Umi sa hindi niya pagiging mabait sa kanila matapos niyang malaman ang kanilang pagtataksil at ito ang nagpaiyak sa kanila kaya sila ay naghawak kamay at nagbiruan tungkol sa kanilang muling sumiglang pagkakaibigan pagkatapos ng selusalo nakipagkita si Maki kay Umi na nagpakita sa kanya ng mga nakakatuwang larawan na kinuha niya sa lahat sa tabi ng Christmas tree at nakaramdam siya ng kaligayahan dahil dati ay ayaw niya sa hitsura niya sa mga larawan hanggang sa dumating si Umi at bago sa kanya pagkatapos ay sinabi niya kay Umi na mahal niya ito at opisyal na hiningi na maging kasintahan niya kaya siya ay umiyak at niyakap siya na naging dahilan din ng kanyang pag-iyak habang sila ay magkayakap biglang tumawa si Maki kaya tinawag niya itong pabiro na mapanukso at ibinahagi nila ang kanilang lubos na unang masidhing halik. Kinabukasan, nagpapahinga sina Maki at Umi sa bahay ni Maki pagkatapos nilang busugin ang sarili sa Domino's Pizza. At sinusubukan pa rin ni Maki na ay proseso ang katotohanan na opisyal na silang nagsimulang mag-date ni Umi noong bisperas ng Pasko. Sinimulan ni Umi na tuksuhin siya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang malambot na tiyan, at sinubukan ni Maki na gawin din ito, ngunit wala siyang nakitang taba sa mainit at balingkinitang katawan ni Umi, kaya ipinaalala niya rito na mas mahirap siyang magsanay kaysa kay Saitama ng regular. Gayunpaman, inamin niya na nagkaroon siya ng kaunting dagdag na timbang, at hiniling niya na kapain nito ang kanyang braso para malaman, sinasabing siya lang ang nag-iisang sa mundo na may pahintulot na gawin yon. Sa pamumula ng kanyang mukha, tinanong ni Maki kung dahil ba siya ang kanyang kasintahan, at ito ay ikinapula rin ng dalaga habang inaamin na oo, kaya kinurot niya ang braso nito hanggang itinulak siya nito palayo at pinaalalahanan na kailangan nilang mag-aral para sa kanilang nalalapit na pagsusulit. Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na oras na para umuwi siya. Ngunit sumandal siya sa binata habang umaamin na ayaw pa niyang umalis, kaya inamin ni Maki na gusto rin niyang mas matagal pang makasama ito. Gayunpaman, ipinaalala ni Umi sa kanya na nangako sila sa kanilang mga ina at humiling ng may mukhang asong tuta na buhatin siya. Kaya binuhat siya ni Maki na parang si Cinderella, pero agad bumigay ang bewang niya. Hindi nagtagal, dumating sina Maki at Umi sa isang lugar kung saan sinabi ni Umi na ayos lang kung babalik na siya dahil gusto na niyang maglakad ng mag-isa sa nalalabing bahagi ng daan, kaya nagpaalam sila sa isa't isa sa pamamagitan ng pagwagayway. Kinabukasan, nagising si Maki na masama ang pakiramdam at matapos makitang mataas ang lagnat niya, uminom siya ng maraming gamot. Gayunpaman, nagulat siya na matagal bago tuluyang bumigay ang katawan niya dahil marami siyang pinagdaanan nitong nakaraang buwan, at dahil bumalik na sa trabaho ang nanay niya, nagpasya siyang siya na mismo ang haharap sa sakit sa susunod na 2 araw. Pagkatapos, ipinagbigay alam niya kay Umi ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng text. At dumating siya pagkaraan ng ilang minuto kasama ang kanyang ina, na nag-alok na ihatid siya sa ospital. Nang itanong niya kung paano sila nagkaroon ng susi sa bahay niya, ipinaliwanag ni Umi na ibinigay ito ng kanyang ina kay Sora noong nag-inuman sila noong nakaraang gabi, at idinagdag ni Sora na ginawa ni Masaki ang susi para kay Umi dahil naisip niya na mas magkasama sila ngayong magkarelasyon na sila. Sa ospital, nanginginig sa takot si Umi habang naghihintay kay Maki, ngunit bumalik si Maki mula sa lab at ipinabatid sa kanila na ito ay simpleng sipon lamang na mawawala sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Sora sa kanya na nag-message siya kay Masaki para sa kanya at pinakiusapan siyang pumunta sa bahay nila upang magpahinga. Habang papunta doon, binanggit ni Sora kung paano siya ginaisang ni Umi na balisa. Nang umagang yun, lumitaw si Godzilla sa kanilang bayan dahil sa sakit ni Maki, kaya hinawakan ni Umi ang kamay ni Maki habang ipinapaliwanag na labis siyang nag-alala dahil maayos si Maki noong nakaraang gabi, at ayaw niyang hindi na niya ito makita dahil kakasimula pa lang nilang mag-date. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Maki, ngunit tinawag siya ni Umi na tanga dahil sa pagkakasakit niya, na nagpadama kay Maki ng sama ng loob na nasaktan na niya si Umi sa loob ng 24 na oras pa lang ng kanilang pagiging magkasintahan. Sa bahay ni Umi,
tinanong ni Maki kung doon siya mananatili hanggang sa gumaling siya, kaya tiniyak ni Umi sa kanya na nakuha na nila ang pahintulot mula sa nanay niya, at para mawala ang kanyang pag-aalala, binigyan niya ito ng mainit na yakap. Sa kaibuturan, nararamdaman pa rin ni Maki na hindi siya nararapat maging nobyo ng isang kahangahangang babae dahil isa pa rin siyang talunan na madaling magkasakit, at natatakot siya na baka magsawa ito sa kanya balang araw at iwan siya. Subalit, mahigpit na ipinatong ni Umi ang kanyang ulo sa dibdib nito at sinabi sa kanya na mahal niya ito kung sino ito, kaya humingi siya ng tawad sa pagbibigay ng negatibong pakiramdam. Nang gabing yun, nakahiga si Maki sa kama, ngunit dumating si Umi upang tingnan siya, kaya tiniyak niya rito na magiging maayos siya. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang binabantayan nito, at nang mapansin siya ni Maki, pumasok ito sa silid at sinabi sa kanya na ayaw niya itong iwanan ng mag-isa. Nag-aalala si Maki na siya ay mahawan ng sipon niya, ngunit nagpumilit siyang manatili sa tabi nito, kaya sinabihan niya itong alagaan siya hanggang gumaling, na labis na ikinagalak nito. Habang hawak ang kamay nito, hiniling ni Umi na maging kasing kulit ito hanggat gusto nito dahil balak niya itong sobrang palayawin habang naroon ito, kaya mahinahon itong natulog. Nang magising si Maki, pinakain siya ni Umi, ngunit nag-aalala si Daiichi na baka humantong ito sa matinding cracking mamaya, kaya tiniyak ni Sora na imposible yun dahil may sakit si Maki maliban kung si Umi ang unang kikilos. Pagkatapos ay pinatay ni Umi ang mga ilaw at natulog sa tabi ni Maki, at ngumiti si Maki habang sinasabi kay Umi na mahal niya ito. Labis niyang hinahangaan ang mukha nitong natutulog kaya sinubukan niyang haplasan ito ngunit pinigilan niya ang sarili nang maalalang madyay gising niya ito. Gayunpaman, inihayag ni Umi na gising na pala siya sa buong panahong yun at hiniling sa kanya na sabihin itong muli. Kaya ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa pisngi nito habang sinasabi sa kanya na mahal niya ito, at sinagot din siya nito pabalik na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, nakita ni Maki na bumaba na ang kanyang lagnat, kaya ipinaalam niya ito kay Umi, na umalis na ng bahay para makipagkita kina Amami at Nina, habang siya ay nagpapahinga sa kama. Dumating si Sora upang linisin ang silid, at pinasalamatan siya nito sa paggawa kay Umi na mas masayahin at mas mapagpahayag kaysa dati. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung paano nagiging masigla si Umi tuwing pinag-uusapan niya ang lalaki at hinihiling na laging manatili sa tabi niya. Kaya nangako ang lalaki na laging susuporta sa kanya. Pagkatapos nito, umuuwi si Umi kasama sina Amami at Nina, at sinimulan nila ang isang masayang usapan kasama si Maki sa kanyang silid, ngunit ang mga babaeng maluwag ang tornilyo ay nagsimulang maglaro ng away ng walang dahilan. Kasunod nito, nagpalipas si Maki ng susunod na linggo upang magpagaling sa tahanan ni Maki, at sa kalaunan ay gumaling na siya muli, kaya sinabi niya kay Umi na uuwi na siya para sa bagong taon. Dahil dito, nalungkot siya, kaya hiniling niya na halikan siya, at binigyan siya nito ng isang mainit na halik, na nagpapangiti sa kanya. Sa araw ng bagong taon, pinuri ni Maki sina Amami at Nina para sa kanilang magagandang yukata, ngunit kalaunan ay dumating ang kanyang reyna, na tila isang tunay na diyosa ng Hapon, kaya sinabi niya kay Umi na napakaganda nito. Nagdasal ng sama-sama sina Maki at ang mga babae sa dambana, at bumunot si Maki ng barahan ng kapalaran, na nagsasaad na magkakatotoo ang lahat ng kanyang mga panalangin, ngunit ibinunyag ni Umi na pareho sila ng baraha. Nang tanungin ni Umi kung ano ang idinulog niya sa panalangin, sinabi ni Maki na umaasa siyang ang lahat ng tao sa kanyang buhay ay magkaroon ng masaya at malusog na taon, kaya hiniling din ni Umi ang parehong bagay. Pagkatapos, hinawakan ni Maki ang kamay ni Umi habang naglalakad upang makipagkita sa iba, at nagpasya siya na gagawin niya ang lahat upang maging kasama niya bilang kanyang kasintahan. Ilang araw pagkatapos, si Umi ay nakaupo sa posisyong magkadikit sa harap ni Maki habang sila ay naglalaro, ngunit nagreklamo siya na hindi siya masyadong comfortable sa posisyon, kaya ipinaalala sa kanya ni Maki na sila lang dalawa. Nahihirapan si Bro sa mga pilit na pag-iisip, na nag-uudyok sa kanya na kumilos ng hindi nararapat tungkol sa nasa itaas ng kanyang mga kamay, ngunit napansin ito ni Maki, kaya tinawag niya itong mal-ikot ang isip at biniro siya. Pagkatapos ng isang round ng Call of Duty, ipinagdiwang ni Umi ang katotohanan na sila ay muling nasa tuktok ng leaderboard at sinabing nakamit niya ito dahil sa kanilang posisyon, dahil nagbibigay ito sa kanya ng kumpiyansa na siya nasa likod niya. Pagkatapos, masaya niyang iminungkahi ang isa pang round ng paglalaro,
Ngunit ipinapalam sa kanya ni Maki na lumalagpas na ito sa curfew ng kanyang ina at kinulit siya hanggang sa pumayag na siyang umalis. Habang magkasama silang naglalakad, ipinaalala ni Umi kay Maki na papalapit na ang araw ng mga puso at nangakong magpupursige ng husto sa paggawa ng tsokolate para sa kanya, kaya masaya siyang kumaway ng palm. Habang umaalis si Umi, napagtanto ni Maki na hindi pa siya sanay na nasa kalendaryo niya ang araw ng mga puso, at pakiramdam niya ay mas kawili-wili ang kanyang buhay pag-ibig kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Sa bisperas ng araw ng mga puso, namimigay si Nina ng mga tsokolate para sa araw ng mga puso sa lahat ng lalaki sa klase, kaya tinanong ni Maki kung bakit niya ginagawa ito, at ipinaliwanag niya na ito ang pinakakonti na magagawa niya matapos ang taon nilang magkasama. Pagkaalis niya, ipinaalam ni Amami kay Maki na gagawa siya ng tsokolate kasama si Umi para sa kanya kinabukasan at binanggit na ito ang una nilang araw ng mga puso ng magkasama, na nagpapula sa pisngi ng dalawang magsing irog. Kinabukasan, binati ni na Amami at nina si Maki ng maligayang araw ng mga puso at inabot sa kanya ang isang kahon ng tsokolate. Ngunit ipinaliwanag nila na hindi sila nasamahan ni Umi dahil hindi siya nasisiyahan sa tsokolate na ginawa niya para kay Maki. Habang ang mga babae nagsasaya sa kape, nakatanggap si Maki ng text mula kay Umi, na ipinangangako sa kanya na malapit na siya, pero napansin ng mga babae na nag-aalala siya para dito, kaya sinabi nila sa kanya na tawagan ito. Nang tawagan niya, ipinaliwanag nito na medyo may problema siya sa mga tsokolate, pero ipinangako sa kanya na malapit na talaga siya. Gayunpaman, napansin ni Maki na ang tono nito ay halatang stressed, kaya iminungkahi niya na bisitahin niya ito sa lugar nito. Nang dumating siya, nakita niya si Umi na nakatingin sa ilang mga nabigong pagtatangka sa mga tsokolate, at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, ibinalik nito na ito ay isang espesyal na uri ng tsokolate na tinatawag na Jito chocolate. Inamin ni Umi na hindi siya karaniwan sa kanyang pag-uugali dahil ang kanyang mga kaibigan ay kahit natatakot sa kanya habang ginagawa niya ang mga tsokolate, at ipinapangako niya rito na matatapos na niya ang susunod na batch na ginagawa niya. Nang ihain niya rito ang tsokolate, tinikman ito ni Maki at sinabing gusto niya ito, ngunit nang tikman niya ito, ipinangako niyang mas magsisikap siya sa susunod dahil nag-iwan ito ng masamang lasa sa kanyang bibig. Biglang dumating si Sora at tinanong si Maki kung gusto nitong sumama sa kanila para sa hapunan, ngunit napansin ni Maki na pinapahirapan pa rin ni Umi ang sarili dahil sa tsokolate, kaya't hiniling niya rito na payagan siyang gamitin ang kusina kasama si Umi upang subukang gumawa ng isa pang batch. Ikinagulat ito ni Umi, kaya't ipinaliwanag niya na gusto niyang matikman ang tsokolate nito kapag hindi na kailangan pang ikompromiso, at binalaan siya nito na mas malala ang lasa nito sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi niya rito na palagi niyang kakainin ang anumang lutuin nito na parang ito ang pinakamasarap na bagay sa mundo. Sa pagkarinig nito, nasabik si Umi at bumalik sa kusina kung saan sila gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mas mahusay na batch ng mga tsokolate. Pagkatapos, tinikman ni Maki ang tsokolate at sinabing napakasarap nito, kaya masaya niyang pinasalamatan ng langit na hindi siya sumuko. Di nagtagal matapos ang araw ng mga puso, dumating ang White Day at naghain si Maki ng ilang cookies kina Nina at Amami na nagpahanga sa kanila sa kanyang husay sa pagluluto muli. Nang buksan ni Umi ang regalo ni Maki, nakita niya na ito ay tumpok ng candy, kaya ipinaliwanag niya na ang iba't ibang regalo na ibinibigay sa White Day ay may iba't ibang kahulugan at ang cookies ay nangangahulugang ipinagdarasal na magtagal ang kanilang pagkakaibigan. Nang tanungin niya kung ano ang kahulugan ng candy, nalito si Maki at bamulong na ibig sabihin ay mahal niya ito at dahil dito ay namula rin ang kanyang mukha. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang kaarawan ni Umi sa 3 ng Abril, kaya't ang magkasintahan ay nagtungo sa bahay ni Amami, kung saan karaniwan itong ipinagdiriwang taon-taon. Pagpasok nila sa gusali, binati sila ng ina ni Amami na si Eri ngunit tinukso rin si Amami sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano nito laging pinag-uusapan. Maki sa bahay. Sa party, nag-group hug ang lahat ng babae habang nakatingin si Maki ng nakangiti, at ginugol nila ang sumunod na ilang oras sa pagkain at pagsasaya ng magkasama. Kalaunan, dumating ang oras para ibigay ni Maki ang regalo niya kay Umi, kaya iniabot niya ang kahon ng regalo ng nakangiti habang binabati siya ng maligayang kaarawan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang card na nagsasabing salamat palagi, pati na rin ang isang kahon na naglalaman ng isang magandang asul na hairpin. Humanga si Umi sa regalo niya,
kaya ipinaliwanag niya na una siyang nagplano na bilhan siya ng isang bagay na pwede niyang suotin araw-araw ngunit nauwi sa paggawa ng kabaligtaran. Nang mapagtanto niya na mas magiging maganda siya kaysa kay Scarlett Johansson kapag isinuot niya ang asp-ili sa buhok. Pagkasuot nito, tinanong niya si Maki kung paano siya tingnan, at sinabi nito sa kanya na maganda siya, kaya ipinangako niya rito na pahahalagahan niya ito palagi. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Maki si Umi sa isang puno ng cherry blossom at ipinaliwanag na iyon ang perpektong lugar para ipahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanya. Habang sila ay nakaupo ng magkasama, inamin ni Maki na hindi niya talaga gusto ang tagsibol dahil palagi siyang kailangang magpakilala sa klase, na isang nakakahiya at nakakalungkot na gawain para sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na inaabangan niya ang tagsibol ng taong yun dahil, hindi tulad ng dati, mayroon na siyang mga kaibigan na palaging nandyan para sa kanya at mayroon din siyang magandang nobya na sasamahan siya kapag nalulungkot siya. Nagpasalamat siya kay Umi sa pagiging kaibigan at pagiging nobya niya dahil siya ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng mga hakbang upang maging mas mabuting tao at siniguro niya rito na hindi nito kailangang magpigil tuwing may bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala si Umi na baka magsawa siya sa kanya dahil sa pagiging malambing at selosa niya minsan, ngunit siniguro niya rito na hindi siya mag-asawa, dahil ang mga katangiang yun ay patunay lamang kung gaano siya kamahal nito. Habang nakayakap sa kanya, sinabi niya rito na siya ay isang matamis, mabait na lalaki na gusto niyang makasama habang buhay at ipinangako niya rito na palagi siyang magiging kanya. Hanggang dito na lang ang video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen. Ikaw,